Sa kasamaang palad, confirmed na hindi makakasali si Kai Sotto sa 2026 B-League All-Star Game sa Nagasaki. Marami ang umaasa na makita siyang bumalik sa malaking stage, pero ngayon malinaw, hindi pa talaga 100% ready na ang tuhod niya. Ayon sa announcement ng liga, ang 7'3" center ng Kushigaya Alphas ay hindi na makakadagdag sa Asia All-Stars lineup na makakalaban sana ng Rising Star Squad. Big blow ito hindi lang para sa fans sa Japan, pero lalo na para sa mga Pinoy na talagang naghihintay ng comeback niya. Matagal na ring out si Kai, mula pa January, dahil sa ACL injury. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya nakapaglaro para sa Gilas Pilipinas noong nakaraang taon. At kahit sinabi niyang umaasa siyang makabalik on time para sa All-Star festivities, mukhang mas pinili ng camp niya at ng team na unahin ang long-term health kaysa pilitin. Kung titignan, tama rin naman. ACL is not a joke. Kapag minadali, mas malaki ang chance ng setback, at siguradong ayaw natin yon. Pero kahit wala si Kai, hindi pa rin mawawala ng Pinoy pride ang event. 3 araw na parang basketball festival, at andoon pa rin ang 4 nating Pinoy imports. Dwight Ramos ng Levanga Hokkaido. AJ Edu ng Gunma Crane Thunders. Kiefer Ravena ng Yokohama B Corsairs. At Ray Parks Jr. ng Osaka Evesa. Kasama sila sa Asia All-Stars, shoulder to shoulder with other Asian standouts. Pinapakita lang nito kung gaano kalaki ang respeto ng B-League sa Filipino talent. Hindi lang si Kai ang wala, ruled out din si Chinese center Michael Lee dahil sa injury. Pero kumpleto pa rin ang lineup ng Asia All-Stars na may halo mula Korea, Lebanon, Chinese Taipei at iba pa, sina Yang Jaemin, Lee Hyun-jong, Omar Jamaluddin, Sergio L. Darwich, at Ui Che. Ang makakalaban nila? Hindi basta-basta. Rising Stars, Japan's U24 prospects. B2 selected, top players mula sa 2nd Division. Kyushu United, mixed squad mula sa Kyushu Prefectures. Ibig sabihin, marami pa ring action, highlight plays, at matchups na dapat abangan. Pero balik tayo kay Kai. Para sa iba, parang depressing na wala siya sa All-Star. Pero kung titingnan mo deeper, sign ito na inaalagaan siya ng maayos. Walang rush. Walang pilit. Walang hero comeback na pwedeng mauwi sa mas malalang injury. Mas okay yung bumalik siya kapag fully healed, confident, at ready mag-contribute. Kaysa sa bumalik ng maaga, tapos mawala ulit ng mas matagal. At kapag bumalik si Kai, hindi lang B-League ang nakikinabang, pati Gilas Pilipinas, lalo na't mabibigat ang assignments sa Asia. So ngayon, tanong. Sa tingin niyo, tama bang hindi muna pinasali si Kai? Mas okay ba na late comeback pero sure, kaysa risky early return? Comment nyo ang thoughts niyo, pag-uusapan natin.